So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, i-game test natin itong iPhone 13 ngayon 2024. Sulit pa kaya to? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So si iPhone 13 nga pala ay powered ng Apple A15 Bionic chip na isang still powerful chipset ngayong 2024, at itong iPhone 13 ay still support pa rin ng iOS, ng upcoming iOS, which is the iOS 18. So sa game test natin, apat na games ang ating test. So meron tayong Mobile Legends, Firelight 84, COD at Genshin Impact. So first na lalaroin natin is ML, at ito ang ating settings. So meron tayong HD mode naka-on, refresh rate ultra, graphics ultra naka-on ng outline at shadow, at syempre naka-full download na resources dito. So pagdating sa ML, kung makikita nyo naman, maganda rin ang performance dyan ni iPhone 13. Super smooth siya. Sa mataas na settings, which is ultra settings nga to mga J-Vlog. So pag maglalaro kayo ng ML dito, paniguradong ma-enjoy nyo rin dahil okay yung performance niya. And maganda yung pag sinet nyo talaga sa mataas na settings yung graphics. Sobrang ma-appreciate nyo rin yung very detailed na graphics ng Mobile Legends dito sa iPhone 13. So next naman is COD. So set natin yung settings niya. So graphics very high at ang frame rate natin nasa max. Pagdating sa COD Battle Royale, kung makikita nyo, napaganda rin ng movement dyan dito sa iPhone 13. Ayan, okay na okay. Kayang-kaya niyang i-handle ng walang kahirap-hirap mga J-Vlog. Maganda performance na rin sa mataas na settings na ma-offer ng larong ito. So makikita nyo when it comes sa multiplayer ng COD, ay maganda rin ang performance dyan ng iPhone 13. So mas smooth siya compare of course sa Battle Royale kasi mas lighter naman ang multiplayer compare sa Battle Royale. So yan, makakalaro kayo na mabuti even may kalaban na maganda performance ng iPhone 13 sa COD. Next naman is Firelight 84. So ito yung ating settings. So graphics extreme at frame rate high. When it comes sa Firelight 84, ayan, ang ganda ng graphics. Pag sinet natin sa mata sa settings, and yung movement nga okay. Tingnan nyo naman yung ping mababa, nasa 20 to 30 plus ms lang. So when it comes sa lag, wala naman tayong experience. Super stable naman yung ating internet connection. Performance, so far wala tayong experience pa na any frame drops at all
dito sa iPhone 13 when playing Firelight 84. So, napakaganda ng performance niya dito sa laro na to. Makakalaro kayo na mabuti. So, next naman is Genshin. Siyempre, set muna natin siya sa pinakamataas sa settings. So, graphics highest, 60 FPS at ilo lang natin yung motion blur. So, yan. Medyo nag-warm up pa siguro. Medyo okay na yung rotation niya. Ito nyo naman, playable siya nang naka-on yung motion blur. So far, so good. Ramdam nyo naman yung pagka 60 FPS niya. Pero may mga slight frame drops lang tayong experience minsan. Pero hindi siya ganun ka-big deal. Ayan, playable siya. Solid talaga ang Apple A15 mga J-Vlog. Ganda pag sinet yung graphics sa pinamataas, very detailed siya. Ngayon, kayang-kaya niya. Ganyan kalakas ang Apple A15 Bionic chip. Pero yun, magti 3 years na itong smartphone na to. Still, ang performance sa Genshin ay okay. Yung overheating, so far, wala. Ayan, nag-auto dim na siya, nakita nyo? So, magsasign na yan ng parang pa-overheat na rin siya ng konti. And alam niya, pag sobrang init ng smartphone, yun na talaga yung nagre-resulta ng mga malalang frame drop. Pero dito, so far, nag-auto dim siya. And okay pa rin naman ang performance niya. So, yun. Playable po ang Genshin Impact dito sa iPhone 13 sa mataas na settings. Maganda naman ang performance. So yung mga J-Vlog, nakita nyo na ang gaming performance ng iPhone 13. So nakita nyo naman kung gaano kalupit pa rin itong smartphone na to when it comes sa gaming. Ganyan kalakas ang Apple A15 Bionic chip. So yung chipset na yan, ay alam nyo naman, nakikita rin natin sa mga Pro ng iPhone 13 series, 13 Pro and 13 Pro Max. Kaya napaganda rin i-recommend itong smartphone na to para sa inyo, lalo na very affordable na siya, 20,000 plus na itong smartphone na to. So kung naghanap kayo ng isang smartphone na okay yung form factor, very very compact. Okay yung screen size niya for gaming din naman, 6.1 inches. And ang maganda rin dito, OLED display na kasi yung iPhone 13, kaya panigurado ma-enjoy nyo maglaro dito. Ang pinakakalaban nyo lang talaga pag sa iPhone when it comes sa battery, pag naglalaro kayo. Asahan nyo, hindi to tatagal lang isang araw. Pag focus na talaga is more on gaming. Pero, gaming performance, malupit siya. And ang maganda rin naman sa iPhone 13, ay support din naman nito ng fast charging. Basta, gamitan nyo lang ng mga gandang fast charger. And good to go na agad kayo dito pag na-full charge ang inyong iPhone 13. Pag na-full charge ang inyong iPhone 13. So, yes, definitely, maganda pa rin pang gaming. At kayang-kaya rin pa rin neto makipagsabayan sa mga kapresyo niya na 5G mid-range smartphone ngayong 2024. So yun nating game test sa iPhone 13 kung interesado kayo. Siyempre sa mga tayo bibili ng mga pre-love na murang iPhones, wala na iba kundi sa mga nire-recommend natin shop. ZMB Cellphone Accessories kay Ivana and CMB Gadgets kay Diwata. Second floor Greenwich, San Juan City. Sabihin nyo lang po na panood nyo sa vlog ay automatic po na meron kayong 500 pesos na cash discount.